Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Kumusta po kayo? Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating programa na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan. Na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre, bago po natin itong pisahan, big shout out sa ating Team Kapuso. Na nandyan po ang ating founder, Ma'am Jane. Nandyan si Ma'am Christy Alforte. Nandyan naman si kapatid na Miss Thor TV. Kapatid Rimari. Sam TV. Kapatid Irene. Kapatid Arnel Plaza. At syempre kay Sir Freddy. Kumusta po kayong lahat? At syempre sa lahat ng mga team na pumupunta rito after ng ating premiere. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre nandiyan naman ang ating isang kaibigan na kasama ko rito sa bahay. Isang vlogger din. Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre si kapatid na ROC Out of the Box, Ate Josie Tixon, Sir Erwin Panganiban. At syempre sa aking team, DVDG Family. At ngayon, meron na naman tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Gigi. Kuya, totoo pala talagang may kasabihan na may forever. May mga dumating man na problema sa buhay. Pero pag kayo talaga ang para sa isa't isa, mangyayari at mangyayari talaga. Umpisan ko po ang aking kwento, kuya, para inyo pong maintindihan. May classmate ako noon mula grade 1 hanggang high school. Naitago na lang po natin sa pangalang AJ. Dahil mga bata pa po kami noon, at kahit nag-high school na kami, kuya, hindi talaga kami close. Nag-uusap man, paminsan-minsan, pero hindi dumating sa isip namin sa isa't isa na maging kami. Hindi po ako nakapag-aral noon ng college, kuya, dahil sa hirap ng buhay. Dahil 5 kaming magkakapatid at hirap na ang aking mga magulang. Kaya pinakiusapan ako na wag na lang munang tumuloy sa pag-aral sa kolehiyo. Dahil unahin ko daw muna ang mga sumunod sa aking mga kapatid. At dahil doon, kuya, namasukan na lang ako bilang isang cashier sa isang tindahan. Dumaan ang panahon. Taon ang lumipas. Nag-cross ang landas namin ni AJ ulit, kuya.
At ewan ko ba? Grabe ang aming usapan. Sa tagal naming hindi nagkita at nagkumustahan kami. Ayun nga, sinabi ko na hindi ako nakapag-aral dahil inuna ang aking mga kapatid. At sa katunayan, tumulong ako sa pagpaaral sa kanila. At biniro nga ako ni EJ. Sabi niya, bata pa naman daw ako. Makapag-aral din daw ako balang araw. At tinanong ko si AJ, kuya. Yun pala. Architect engineer ang kanyang kinuha. A third year college na po siya. Nahiya ako bigla, kuya. Alam mo naman, pag engineer, tinitingala. Eh ako isang kahira sa isang tindahan. Kinuha ni AJ ang aking number. At ibinigay ko naman. Simula doon, nagsimula na siyang mag-message sa akin. Nangungumusta. Minsan nagbibiro. Kumusta daw ang napakaganda niyang classmate noon. Biniro ko naman siya, kuya, na huwag siyang bolero. Pero sabi niya, nagsasabi daw siya ng totoo na napakaganda ko. At hindi naglaon, kuya. Nanligaw na si AJ sa akin. Pero sabi ko, baka pagtawanan lang ako ng mga barkada niya at mga magulang niya kung ako ang liligawan niya at kung maging kami. Pero totoo si AJ, kuya, sa kanyang nararamdaman. Walang araw na hindi siya nangungumusta at hindi matapos ang gabi na hindi kami magkumustahan. At yun na, kuya. Fourth year college na noon si EJ. At doon ko pa lang siya sinagot. Tuwang-tuwa siya nang sinagot ko siya, kuya. Dahil meron na raw siyang magandang girlfriend at sexy. Pero sinabi ko sa kanya, hindi naman ako kuha sa panlabas. At sabi ko baka yun lang ang nagustuhan niya, ang aking panlabas na anyo. Pero hindi, kuya. Totoo daw siya sa kanyang pag-ibig sa akin.
Hanggat sa nag-graduate si AJ sa kanyang korso, kuya. Sa madaling salita, mabilis na nakatrabaho dahil nakapasa siya sa kanyang exam. At dahil taon na rin ang aming relasyon, kuya, nag-offer si AJ sa akin na kung gusto kong tumuloy mag-aral, ay paaralin niya ako. Sa totoo lang, kuya, gustong gusto ko talaga mag-aral. Kaya hindi na ako nahiya, kuya. Grinab ko na ang kanyang offer sa akin. Hanggat sa nag-aral ako. Bilang isang secretarial. Yun kasi ang kurso na gusto ko talagang kuhanin, kuya, noon pa. Pero hindi lang ako nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay ng aking mga magulang. Tuloy-tuloy ang suporta ni EJ sa akin. Sa totoo lang, kuya, third year college ako noon. Gusto na ni EJ na magpakasal kami sa huwes. Dahil nakilala na rin ako ng kanyang mga magulang at kapatid. Pero hindi nasunod ang plano, kuya. Dahil yung mga time na yon, wala pang 1 taon na nakasal ang kanyang kapatid. Kaya hindi pumayag ang kanyang mga magulang. Dahil naniniwala sila sa tinatawag na sukob, kuya. Ako naman handa na ako, kuya, na magpakasal kay EJ. Dahil hindi matumbasan ang kanyang ginawa sa akin sa pagpaaral sa akin. Kaya buo na rin ang desisyon ko na magpakasal sa kanya. Kaso lang, hindi iyon natupad. Palipasin daw muna namin ng 1 taon. Yun ang pakiusap ng kanyang mga magulang. Sa totoo lang, kuya, nakagraduate na ako sa aking pag-aaral. At napakatuwa ko noon, maging ang aking mga magulang. Malaking pasalamat nila kay EJ na nakapagtapos ako sa aking pag-aaral. Kung kailan naman na pwede na kaming magpakasal, nagsabi naman si AJ, nagagawa muna daw siya ng konting bahay para pag nagpakasal na kami, may sarili na kaming bahay, kuya.
At dahil doon, kuya, nakapagtrabaho din ako bilang isang sekretary sa isang magandang company. Masaya ako na nagtatrabaho doon. Hinahatid ako ni AJ. Isa naman kung hindi niya ako mahatid, susunduin na lang ako. Kuya, mag-iisang taon pa lang ako sa company. May naliligaw sa akin doon. Tawagin lang po natin sa pangalang Greg. Pero sinabi ko kay Greg na may boyfriend na ako. At sabi niya, boyfriend pa lang naman. Kaya itutuloy niya ang kanyang panliligaw dahil hindi pa naman daw ako kasal. At iwan ko, kuya. Kahit na pinagbabawalan ko na si Greg at kahit minsan nakikita kami na magkasama ni AJ, hindi pa rin siya tumitigil, kuya. Isang araw, nagkatampuhan kami ni AJ, kuya. Dahil nalaman niya na may nanliligaw sa akin. Pero sabi ko naman, hindi ko naman sinagot. Pero kahit na daw, dapat hindi ko ini-entertain ang mga ganon. Dahil mangungulit at mangungulit lang talaga. Kaya yun ang ikinasama ng loob niya sa akin, kuya. At inamin ko naman na mayroon akong kasalanang nagawa. Hingi ko ng pasensya sa kanya. Pero nagtampo siya, kuya. Hindi niya na ako hinahatid. Hindi niya na ako sinusundo. Isang araw, birthday ng aming boss, kuya. Lahat ng empleyado ay imbitado. Kuya, nagkainuman. At iwan ko ba kung bakit hindi ko na-control ang aking sarili. Nalasing ako. At dahil doon, nag-offer si Greg na ihatid ako. Dahil may sasakyan siya. Sumama ako, kuya, sa kagustuhan na ihatid ako sa bahay. Pero iwan ko ba, kuya? Tinutuluyan ni Greg ang aming napuntahan.
kung wala rin, bakit hindi ko rin nagawa na tumanggi, kuya? Sabi niya kasi, pahinga lang ako konti sa kanyang kwarto. At pag nahimasmasan na ako, ihatid na niya ako sa bahay. Kuya, may nangyari sa amin ni Greg. Grabe ang naramdaman ko. Di ko alam kung ano ang naramdaman ko sa buhay ko. Nanginginig ako. Nahiyang-hiya. Hindi ko matanggap sa sarili ko, kuya, kung bakit nangyari sa amin ni Greg yun. Pangalawa, para tuloy nahiya na akong magpakita kay EJ noon sa ginawa ko. At ang mahirap pa nito, kuya, nagbunga. Ang ginawa namin ni Greg. Hindi ako dinatnan ng aking kabuhanan. At doon nagkabati na kami ni AJ. Sinuyo na niya ako. Yun ang problema, kuya. Dahil hindi ko alam kung papaano ko sabihin ang aking mga nagawang mali sa kanya. At nang malaman ni Greg na buntis ako, tuwang-tuwa si Greg, kuya. Pananagutan daw niya ang ipinagbubuntis ko. At handa daw siyang pakasalan ako. Doon ako litong-lito, kuya, sa mga pangyayari. Pero 2 buwan ang nakalipas. Hindi ko na maililihim pa. Kaya sinabi ko na kay AJ ang katotohanan. Nabuntis ako. Nanghingi ako ng tawad sa kanya. Sinabi ko ang lahat kung papaano nangyari. Umiyak si AJ, kuya. Bakit ko daw ginawa sa kanya iyon? Ang laki ng mga pangarap niya sa akin. At bakit ko daw nagawa iyon? Nag-iyakan kaming dalawa, kuya. Napagulhol si AJ sa ginawa ko. Lahat daw naman ginawa niya. Ang sakit-sakit daw na ginawa ko sa kanya. At inaamin ko, kuya. Maling-mali ko at kasalanan ko lahat. Dahil doon, umalis si EJ.
Nakakalungkot ang pangyayari, kuya. Kaya wala akong magawa kung hindi samahan si Greg. Gusto ni Greg na magpakasal kami. Pero sabi ko, hindi muna. Baling mga anak muna ako bago kami magpakasal. Nagsama kami ni Greg. At nakita ko naman, mabait si Greg, kuya. Maalaga, mapagmahal. Halos pareho sila ni AJ ng katangian. Katangian na mahirap itapon at isang tabi. Hanggat sa naipanganak ko ang bata, kuya. Isang malusog na babae. Kaya tuwang-tuwa si Greg na makita niya ang kanyang anak na babae. Doon nagsimula ang aking panibagong buhay sa pag-ibig, kuya. Pinatigil na ako ni Greg magtrabaho para ako na lang ang magbantay ng bata. Mas maganda daw pag ako ang mag-alaga sa bata. At kaya naman niya na siya lang magtrabaho. At pumayag naman ako, kuya. Dahil doon nagpaalam ako kay Greg na bisitahin ko ang aking mga magulang. At mag-stay muna ako doon ng 1 linggo. Pumayag si Greg, kuya, para naman daw umaliwalas ang aking kaisipan at makasama ko ang aking mga magulang. Kaya pumunta ako doon. Binisita ko ang aking mga magulang. Laking gulat ko, kuya, nung nandun ako sa aking mga magulang. Dahil nakita ko si AJ. Awang-awa ako sa kanya. Dahil ang AJ na nakilala ko noon, na napaka-porma, hindi na siya ang aking nakita, kuya. Dahil mahaba na ang kanyang buhok at nagpabaya na sa kanyang sarili. Hindi ko kayang tingnan siya, kuya. Kaya, para malaman ko ang dahilan kung bakit siya nagkaganon,
nag-usap kami, kuya. Naawa ako sa kanya. Lalo na nung sinabi niya sa akin na mula nang nawala ako sa kanya, pinabayaan na rin niya raw ang kanyang sarili. Nag-guilty ako, kuya, nang dahil sa akin napariwara si AJ. Kinausap ko siya na kailangan namin ng closure dahil meron akong anak at may balak na kaming magpakasal ni Greg. Tumango lang si AJ, kuya. Pero may luha pa rin sa kanyang mga mata. Hindi pa rin nawala ang kanyang pagmamahal sa akin. Ramdam ko, kuya. At dahil 1 linggo na ako doon sa aking mga magulang, umuwi na ako sa aming tirahan. At doon, kinumusta ako ni Greg. Kumusta ang aking mga magulang. At ano daw ang aking naramdaman. Sinabi ko na masayang masaya ako na nakita ko ang aking mga magulang. At nagkita-kita kami ng aking mga kapatid. Masaya din si Greg, kuya, sa aking mga sinabi. Masaya kami noong araw na iyon. Napakasaya namin ni Greg. Wala siyang tigil sa kakakarga at kakalaro sa aming anak. Pinagluto niya ako. Iyon ko ba sa araw na iyon? Kung bakit gano'n na lang ka-excited si Greg lagi. Pinagsilbihan ako. Linggo ang araw na iyon. At bukas, pagka-Lunes, ay papasok siya, kuya. Kinabukasan, nagpaalam na siya na magtrabaho na siya. Hinalikan kami ng aking anak at niyakap ng mahigpit. Pero wala pang 1 oras, kuya. May nabalitaan ako na may na-aksidente daw ang sasakyan. At hindi ko akalain na si Greg pala ang na-aksidente, kuya. At nalaman ko, wala nang buhay si Greg. Panibago na namang dagok ang nangyari sa aking buhay. Paano na? Paano na kami ng aking anak na wala na si Greg?
Halos hindi ko matanggap, kuya. Mabuti na lang. Dumating ang aking mga magulang at mga magulang ni Greg. Hanggang sa naihatid sa huling hantungan. Dahil may mga nakuha naman akong pera, kuya. Talagang tinipid ko iyon. At pinakiusapan ko ang aking mga magulang. Na magtrabaho ako at silang magbantay sa aking anak. At pumayag naman sila, kuya. Kaya bumalik ulit ako sa aking trabaho. At nakabalik naman ako. At dahil nalaman ni AJ ang nangyari sa amin ni Greg, bumisita siya sa bahay, kuya. Tama, day off ko noon. At yun, kinumusta ko. At hindi pa rin nagbago si AJ, kuya. Dahil nung malaman niya na wala na si Greg, sinabi niya sa akin na handa niyang panagutan. At handa niya akong tanggapin. Tanggapin ko lang daw siya. Dahil mula noong nagkahiwalay kami, hindi pa rin daw talaga nagbabago ang kanyang pagmamahal sa akin. Kuya, sa sinabi ni AJ sa akin, nandun ang awa ko, awa na may pagmamahal. Napayakap ako sa kanya. At sabi ko, sorry sa mga nagawa ko. At sabi ni AJ, matagal na niya akong pinatawad. Kaya yun lang ang kanyang hinintay na pagkakataon. Ang magkasama kami ulit. Kaya doon, nagdesisyon ako na magsama kami. At natuloy ang aming planong magpakasal noon. Kaya malaking tuwa ng aking mga magulang at maging ako. Napakaswerte ko. Dahil hindi pa rin nagbago ang pagmamahal ni AJ sa akin. At tinanggap naman ako ng kanyang mga magulang. Kaya ngayon, kuya, masaya kaming nagsasama ni AJ. At may 2 anak na rin kami. Kaya masayang-masaya kami ngayon na nagsasama.
Ito po ang aking kwento ng buhay na masasabi kong mayroon talagang forever. Kuya, maraming salamat sa iyong pagbasa nitong aking sulat. Naway nagustuhan po ninyo at ng iyong tagapakinig. Kuya, maraming salamat din sa iyong programa na nakapagbigay ako ng aking kwento ng buhay. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang. Gigi. Ma'am JG, maraming salamat po sa napakagandang kwento. Kwento na masasabi nating may katotohanan ang forever. Hindi nga lang sa lahat, mga ilan-ilan lamang na nangyayari ito sa buhay ng tao. At isa ka na doon. Kaya masasabi naming napakaswerte po ninyo, ma'am, sa lahat ng mga dagok na nangyari sa inyong buhay. At maraming salamat kay Sir AJ na talagang hinintay po kayo. At yun ang totoong pagmamahal na hindi nagbago sa Kanya. Kaya congratulations sa inyong dalawa. Dahil mayroon mang pangyayari na hindi inaasahan, na nagkaroon kayo ng relasyon ni Sir Greg. Pero pinanagutan naman niya at totoo naman ang kanyang pagmamahal sa iyo. Ang problema lamang na disgrasya siya. Pero talagang ganun siguro ang kwento. Para bumalik ka sa forever mo, ito ang nangyari. Kay Sir Greg. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. At maraming salamat din dahil nabigyan ka ng isang anak na kung saan ang totoong pagmamahal ni Sir Greg sa iyo. At ngayon, nadagdagan ng dalawa sa pagmamahalan ninyo ni Sir AJ. Kaya congratulations sa inyong lahat. Naway pagpalain ang inyong pamilya. Mga kaibigan, anong masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Gigi? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala rito ng kwento ng buhay sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating Team Kapuso at sa lahat ng mga team at sa lahat ng mga supporters dito sa aking channel at dito sa ating programa. Muli, ito nga po pala si Jun Sahi Bert, ang laging nagsasabing, God
bless us all.